Kapag naglalagay po kayo ng mga tao na baluktot, ito nangyayari sa bayan natin. Kung meron po sa inyo nagalit kay Digong at sa palagay nyo dapat siya ikulong, litisin po natin sa ating bayan. Pero yung nangyari po sa atin na ito ay malaki pong kabastusan sa ating kasaranlan. Ang tunay na kalayaan po ay mararating natin sa pamamagitan ng paninindigan. So ang next of kin niya is kaming mga anak. At sabi niya na wag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon. So, Bibi, susundin niyo po yun? Sumama. Hindi magtanong. The target is to bring him home today. Pero as we all know, it takes a lot of paperwork. Dadagan, Mahalita News Update. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Attorney Jimmy Bondok sa atin pong mga hosts. Maraming salamat po for having me here. And to my idol number 38, Rodante Marcoleta. Ako po, dahilan sa ako ay nag-abogado na at naging senatoriable ngayon, lagi ako nagtatalumpati. Pagkatapos ng talumpati, yung mga tao sumisigaw, sample, ganyan. So magkasundo na po tayo. Ano po ba gusto nyo? Talumpati o kumanta na lang ako? O, kita nyo na? Kaya laging number 1 si Marcoleta, ako nandito ako. Ganito na lang po. Gusto ko lang po magsalita ng sandaling-sandali bago ko po kayo kantahan. Okay lang po ba? Alam niyo po kami ni Senator Marcoleta ay magkasama sa Hong Kong. Madalas po kami magkatabi. Nagseselos na po yung asawa niya sa akin. Madalas po kami magkatabi dahil po ako po ay talagang hangang-hanga sa kanya. Sa kanyang prinsipyo. Hindi po namin maubos isipin kung paano nangyari na napakatahimik at napakasaya namin sa Hong Kong. At sa susunod na araw pala, ay kukunin sa atin yung ating Pangulo. Okay lang po ba na may iparinig ako sa inyo na kanta bago ako kumanta ng live? Okay lang ba? Ito po yung alay ko sa ating Pangulo. Sana po maunawaan ninyo. Mabilis lang naman to. Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong. Palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong, kasarinlay nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong. Tama na, sobra na, tinama lang niya ang mali. Tama na, sobra na, buong bansang inaapi. Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si tatay lang ang nagmahal sa aming lahat.
bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong. Ibalik niyo si Tatay Digong. Nakaluhod na ang bayan, lalo niyo pang sinasaktan. Ibalik niyo si Tatay Digong. Walang salang ikinulong, palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong. Kasarila'y nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong. 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 Ang aming Tatay Digong. Alam niyo po ba, si Tatay Digong, ang pinaka-idol sa aming lahat. Gusto ko sana sabihin ako pero hindi. Tuwing ini-introduce niya si Rodante Marcoleta, mas mahaba, mas malalim, pero hindi po ako naiinggit. Nakikita ko po kung bakit niya laging idinidiin na kailangan natin si Rodante Marcoleta. Hindi po ito dahil politika. Ito po ay ito po ay dahil ang mga taong nasa kapangyarihan ay dapat kasing tuwid ni Marcoleta. Kapag naglalagay po kayo ng mga tao na baluktot, ito ang nangyayari sa bayan natin. Kung meron po sa inyo nagalit kay Digong at sa palagay nyo dapat siya ikulong, litisin po natin sa ating bayan. Kung nandyan si Marcoleta, pwede siyang nagsisigaw sana. Kung may kapangyarihan siya, pwede niya sanang tinutulan yung kidnapping o yung rendition kay Tatay Digong. Kaya ako po ay nandito bilang singer po, bilang endorser. Kinalimutan ko muna yung pagiging kandidato ko para makasigurado makaisa man lang tayo na matinong tao na makapasok sa Senado. Di bali na ako, susunod ako dyan, kakapit lang ako kay Marcoleta. Kahit number 1 siya, nakaganyan lang ako, okay sa akin yan. Kailangan po natin ng matinong tao. 2 salita lang po ang iiwan ko sa inyo bago ko kumanta. 2 salita lang po. Vote wisely. Pasensya na po kayo kasi minsan hindi ako umiyak dito sa kampanya na to. Hindi ako mahilig tinatawag nilang ad misericordiam, mga paawa. Hindi ako mahilig dyan. Pero yung nangyari po sa atin na ito ay malaki pong kabastusan sa ating kasarinlan. Ang tunay na kalayaan po ay mararating natin sa pamamagitan ng paninindigan. Hindi po ng mga pasigaw-sigaw lang sa kalye. Gagawin din natin yan. Pero ang tunay na laya po, itong kanta na to, sinulat ko, tunay na laya. Dahil kailangan natin ng mga maladigong na mga pinuno. At para sa akin po, nag-iisa lang ang maladigong na kandidato natin ngayon. It is Rodante Marcoleta. Kaya po, vote wisely. Kay tagal na nating hiwa-hiwalay.
magkaaway na naman tayo. Kampi-kampi, away-away, tingnan niyong tunay ang buhay ng masa. Malayo pa sa malaya. Kay tagal pa nating magsasama-sama. Simula pa lamang, kumbaga sa drama. Kinabukasan gaganda ang kulay kung sang-ayon tayo sa tunay na kalayaan. Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Pilipinas, bayan kong mahal, ipaglaban nyo kami. Number 38 sa balota, Rodante! Maraming salamat po. Nag-sink in na po ba sa dating Pangulo na nandito na talaga siya sa ICC? Pasensya na po dahil before, diba sinasabi po niya, sipain ko pa yung ICC, hindi talaga ako papahuli ng buhay. Sabi niya, ano daw, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well tumiraw daw muna siya sa loob. So may ano na po siya, parang routine na po siya. So he can still make it, Is he enjoying? I have to tell you, he's charming, but everyone else Paano po? Paano po? It's a style eh. Hindi ko alam kung... Marami na po siya nakakausap na ibang dating. Like, ano po na-witness nyo? He's very friendly with people inside. So, meron na silang banter eh. So, Nakita niyo mismo may yung exchange na sila. No, hindi kami allowed. Doon lang kami sa visitors center. So sabi niya, ano daw, wala din naman siya ginagawa pa because he's at the moment retired. Wala pang election, so hindi pa siya mayor. So he might as well just stay inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan. At nakita naman doon ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. VP, how's your visitation? Do you have to apply every single time you apply? You come? Matagal ba? Yung, I mean, ano yung proseso? It's online. It's online. So, every time na kailangan ko pumunta doon para magpaabot ng mensahe sa kanya, pinapasok ko siya online, sinasubmit ko, and then nagre-respond sila. And then siya yung nagsasabi yes or no. So I tried to limit kung sino yung pwedeng pumasok sa kanya, but apparently ang rules nila dito ay
yung detainee ang magsasabi ng yes or no. You apply and then he'll say yes or no. Ang application ko last time was Friday until Tuesday ngayon. So I was given Tuesday and then mag-submit na naman ako ng bago. Right now, I'm thinking kung hanggang kailan ako nandito, yun na rin yung i-apply ko para hindi na rin sila mabombard ng everyday na submission. Yeah, so kanina, doon, while we were talking, biglang may dumating na letter. So apparently, pwede palang magpadala ng letter sa loob. So, marami sa ating mga kababayan ang gusto mapaabot sa kanya ng mensahe nila. Tinanong ko doon sa loob paanong nangyari na nakatanggap siya ng sulat galing sa isang couple, Dutch couple, dito sa The Hague. So, i-address nyo lang daw sa kanila. Babasahin nila yung sulat ninyo kapag nakita nila na walang problema sa sulat. Nothing terminated. Oo, sila yung mag-check kung ano yung pwede at hindi. At kung sinasabi nila sa loob na pwede, ibibigay nila doon sa kanya. Pinag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte. Sabi niya kasi wag na papuntahin dito yung mga kapatid ko. Kasi unmarried si President Duterte. So he's single. So ang next of kin niya is kaming mga anak. At sabi niya na wag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon. So, Bibi, Susundin niyo po yun? Sumama. pwede magtanong. Ay, pwede mo tanong, Bibi. Yes, ma'am. Opo. Ano sa ka baka anong, dili sa ka or muli na kang Pilipinas? Ako ay lang sang isahon ang mga abogado, i-meeting na ako sila. Magsabot mi kung unsay buhaton. Pagkahuman, kinahanglan ako muuli din sa Okay, salamat. Madami po nagtatanong ng mga Pilipino kung pwede daw po makapagpadala ng pagkain sa loob. Yan ang hindi ko natanong sa loob. Baka pwede nilang tanungin, pero top of mind answer ko, ma'am, baka hindi yan sila pumayag kasi it's a security risk. They will answer for whatever will happen to the former president inside the detention. Tuloy po yung pagiging mayor ni Oh yes, yes. He's looking forward actually na mag-mayor. Kaya nga sabi niya kanina, sabi niya, hindi pa naman ako mayor, so dito lang muna ako. Oh, he's only an accused, and an accused is presumed innocent until proven guilty. So masyado pa tayong malayo doon sa he's a convict. So the target is to bring him home before the elections. The target is to bring him home today, pero as we all know, it takes a lot of paperwork. Pero nga, kadalang Bibi, ma-after ba siya, September sa iyang plastic? Wala. Dili pa ko Hindi makatubag-anak ka karon. mga yun. Dili mo ganahan nga, din sa siya sa inyo, ha? Hindi mo ko talaga taga-Sweden. Taga-Sweden ka, so pabalhinon sa natos. Pwede ko sa Sweden lang. Gimana ko siya? Pwede. So, hindi man ilo pag-alis, kita ko sa bahay. Yes, ma'am. Uy, malaki ko na sila na. That is true. Pag na kasama Bibi. Until they put him in the frame. Oo. It's illegal, ma'am. Tinuod na siya, ma'am. Kidnap siya, ma'am. Why we cannot do the ICC that it's illegal in the Article 59 of Accused ICC Rome Statute. Opo, tinuod na So, siya, mano ma'am. na, dili mo na nila ikuhan. We will bring that up in the proper time, ma'am. Naatay with you, ma'am, i-confine na mo. Oy, salamat. Salamat. Kahit kinahanglan po na namo, ma'am, kinahanglan na sa mga abogado. Ma'am, linawin ko lang po yung tungkol dun sa yung pagpunta-punta po niya sa clinic. Yung minomonitor po on a daily basis po ba, regularly, yung kanyang health? Kailangan po ba niyang lumipat sa clinic to be able to do that? Or pupuntahan po siya sa sarili niyang cell? Nandoon siya sa hospital part ng detention facility. So, lahat sila doon, detainee patient. So meron po Patient detainee. So nandun pa po muna siya, hindi yung talagang nakaseparate siya. Nakarating po sa kanya yung medicine sa pinadala. Binigyan ng copy ng records ang mga doctors doon sa loob. The list of medicines and alam naman ng mga doctors yun sa loob.
Si ES Magdalena po ay kamusta naman po? Hindi ko pa alam eh. Kailangan ko siya puntahan ngayon sa hospital. So pagkatapos natin dito ngayon, pupuntahan ko siya. Sorry, one last. Gusto ko lang po malinawan. Yung very friendly siya sa loob. Yung mga guards, wardens, or yung mga kapwa detainee po ba yung nata-charm niya? Hindi ata sila nakikita ng mga kapwa detainee niya kasi may kanya-kanya silang kwarto. So isang detainee lang per room. Yun ang pagkakaalam ko ha. Hindi ko lang alam if they see each other somewhere sa hallway or sa ewan ko saan sila kumakain, yun ang hindi ko alam. So the place where he is specifically is still like a cell pero nasa hospital part? Or is it a clinic? Or can you just describe it, ma'am? Hindi ko nakita. Ang kanyang Pero yung sinabi po niya quarters. sa inyo na parang clinic part po ba yun? Hospital part? Or yung pinakikita po sa ICC website na cell ng bawat detainee? Ang sinabi niya sa akin, ang sinabi niya sa akin, para akong nasa hotel except that hindi Except that. Sweden, kanina na po. Ma'am, huwag lang natin sabayan para marinig po. Nag-sink in na po sa kanya yung nangyari. Na, kasi pag uwi niyo po from Hong Kong, parang bilis po ng lahat ng mga bagay-bagay. Alam naman niya, oo, sinabi naman niya na haharapin ko ito. I do not regret. I do not regret anything that I did sa aking paglilingkod sa bayan. Just to clarify po, Ano daw pinaka-namimiss niya? Hindi ko sinabi naman niya kay ES din, ano? sa girlfriend atay. Okay. And then, So 23. Birthday po niya. Birthday. Yes, nabi ko sa kanya, aware na siya sa 23. And then, nagsabi siya na nagpapasalamat siya sa suporta na pinapakita ng mga kababayan. And ang isang concern lang niya is ayaw niya daw na makadisrupt tayo dito sa The Hague. So, isiguraduhin daw natin na kung ano man yung gagawin natin ay naka-coordinate daw sa LGU o sa police man kung saan daw dapat mag-coordinate. Kasi ayaw niya daw na maka-disrupt tayo dito. Yan ang hindi ko alam, pero alam ng lahat ng ating mga parallel groups at lahat ng mga individuals na kababayan natin. They can contact Jaira Madrona sa Office of the Vice President. She's the focal for March 20. Pero sa amin lang yung Madam, kasama po sa GIL Amsterdam po ang prayer namin para po natin dito. Thank you, JIL. Napagit po ba niya yung laman ng letter po from the Dutch? Oh, yeah. Pinabasa niya kasi sa akin. Kasi nagulat siya kung ano daw yon. Napakaganda kasi ng handwriting. Kasi napaisip siya. Tapos sabi ko, nagpaalam ako doon sa tao kung pwede ako ang humawak at magbasa. So, binasa ko sa kanya. They were saying that they were appalled of the detention and the kidnapping. And their saint daw, dito sa Netherlands, nakalimutan ko yung pangalan ng saint, was incarcerated as well in this very prison in 1932 and suffered the same fate as suffered the same injustice as former President Rodrigo Duterte. And he did a Latin prayer. I think it was Peter. The Gospel of Peter. Pietro is Peter, no? Yes. And then sabi niya that he may be guided by